Abiso sa ating mga commuter, magsisimula na ang konstruksyon ng Taguig City Integrated Terminal Exchange na magsisilbing sakayan ng mga taga-South na biyaheng pa Metro Manila. Posibleng magdulot ng bigat sa daloy ng trapiko ang konstruksyon na tatagal ng 2 taon. May balitang A to Z si Ace Cruz. Dalawang sakay ang biyahe ni Nanay Ivy kapag uuwi sa Laguna mula Taguig City. Dahil pahirapan anyang biyahe, nakikisabay na lang siya sa service ng mga kaanak. Mahirap pag nagtumig ka, talaga pong mahirap. Kaya pa magbabas ka. Alabang po ako eh. Pag may edad na ako, nahirapan na ako ng akit baba. Kaya't good news para sa commuters tulad niya ang pagsisimula ng konstruksyon ng Taguig City Integrated Terminal Exchange o TCITX. Isinagawa ng groundbreaking ceremony kasamang Department of Transportation o DOTR at Arca South ng Ayala Land. Siguro dapat mas maraming spaces for passengers. No? Doon sa PTEX, malaki naman yung space, may mga commercial establishments. No? Pero I'm sure yung developers will learn from the experience of PTEX. No? Unang quarter ng 2027 ay nasang pagtatapos ng konstruksyon at pagsisimula ng operasyon nito. Sa bahagi ito ng Arca South itatayo ang Taguig City Integrated Terminal Exchange. May lawak itong higit sa 5.5 hectares. At oras na matapos ito, kaya itong makakomodate ng nasa 160,000 commuters mula South papunta sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at vice versa. Malaking tulong ani Transportation Secretary Jaime Bautista ito para mapaluwag ang iba't ibang pangunahing lansangan. Will be instrumental in decongesting major thoroughfares and offering a smoother journey for the riding public. Inaasahang din magkokonekta ang TCITX sa iba pang terminal hubs gaya ng isinasagawang railway stations ng Manila Subway System at Philippine National Railway o PNR. Makikipag-ugnayan naman ang DOTR bilang lead agency sa ilang ahensya ng gobyerno para masolusyonan ang posibleng traffic congestion sa paligid ng pagtatayuan ng TCITX. Samantala, itutuloy na ang konstruksyon ng Southeast Metro Manila Expressway o SEME na siyang Skyway Stage 4 matapos na pumirma sa kasunduan sa right-of-way usage ng DOTR at San Miguel Corporation na siyang private concessionaire nito. Hopefully, just like how Skyway Stage 3 helped decongest EDSA, SEME can help decongest C5. Babagtasin ng 32.7 kilometers sa Skyway Stage 4 ang Bicutan-Taguig hanggang Batasan sa Quezon City. From Bicutan to Batasan Complex will be reduced from 1 hour and 50 minutes to only 26 minutes and have the capacity to serve around 42,500 to 88,400 motorists every day. Posibleng matapos ang konstruksyon nito sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.